May I invite everyone to stand up. And the title of our message this morning is Sa Pasimula, in the beginning. So we will just read verse 1. So, sabay-sabay po tayo. Okay? Go. Okay, you may now be seated. Salamat. So sa pagsisimula ng bagong taon po, naisip ko na magsimula ng study sa simula. From the very beginning, sa pinakaunang aklat ng Bible, ang Genesis o simula. Now we'll go sa verse by verse study. The last time sa mga nakaraang pag-aaral natin, so mga seasonal na mga study. But now we'll go back sa verse by verse. So, sa Genesis or the beginning. Ang salitang Genesis po ay, it means beginning, pasimula. And according sa tradition and paniniwala ng mga scholars, mga Hudyo, mga Christians, si Moses may akda ng aklat na ito. Pati na rin yung apat na aklat na first 5 books ng Holy Scripture, ng Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, and paano ito natanggap ni Moses ang aklat ng Genesis? Isa lang po sa tatlo. Number 1, through direct na revelation mula kay God. Pangalawa, it could be mga salaysay na ipinasa pa sa bawat salinlahi. Or pangatlo, mula sa mga naunang aklat na tala na kanyang pinagsama-sama and then inayos. Whatever na paraan na kung paano natanggap ni Moses ang aklat ng Genesis, mahalagang tandaan natin na lahat ng ito ay sinulat under the inspiration and patnubay ng banal na Espiritu. Now, the purpose of this book ay it speaks about sa pinagmulan ng mundo at ang ugnayan ng tao sa Diyos. Makikita natin dito ang katangian rin ni God, ang pagpasok ng kasalanan, ang covenant ni God sa tao o tipan, ang kanyang plano ng kaligtasan through sa mga stories like nina Adan at Eva, Noah, Abraham, Isaac, Jacob at Joseph. Now, bagaman may iba't ibang pananaw sa petsa ng pagkakasulat ng aklat na ito, it remains na mahalagang aklat about sa pag-unawa ng plano at purpose ni God para sa sangkatauhan. Now, you will notice na nagsimula ang aklat nito kanino? Nagsimula sa Diyos. Ang Biblia ay nagsimula tungkol kay God at ang Biblia ay nagwakas patungkol din, nag-speak about kay God. That's what we observe sa Bible. Na nagsimula ang Bible kay God and then it ends also about nagsasalita about kay God. And so dahil po nagsimula ang Biblia, di ba? Nagsimula magsalita ang Biblia patungkol sa Diyos. Isn't it na karapat-dapat po siya na pasalamatan, papurihan, kilalanin, lapitan sa ating buhay? Karapat-dapat na siya ang i-acknowledge natin sa buhay. Karapat-dapat na kilalanin bilang as a foundation and guidance ng ating buhay, and karapat-dapat na pagkatiwala ng kanyang mga plano sa ating buhay. And we ask for wisdom sa lahat ng ating ginagawa sa layunin na nais natin na naayon sa kanyang kalooban. Now remember na lahat ng mabuti ay nagmula sa Diyos. And even, if you remember sa James, sinabi ni Santiago na lahat ng mabuting bagay ay nagmula sa Diyos. At ang makapangyarihang may lalang ng lahat, siya ang lumalang ng lahat, nilikha niya ang lahat para sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. Now, tingnan niyo po ulit ang inyong Bible. So, sa pasimula, sino po ang naroon na? Sino po ang naroon na sa pasimula? Ang manlilikha. Ang Diyos na walang, remember, ang Diyos na walang simula ay nagsimulang lumikha. Naisip niyo po, napakagandang i-meditate. Ang Diyos na walang simula ay nagsimulang lumikha. Tingnan niyo sa verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. We will take up only 5 verses this morning. Ang unang araw sa creation. Sa unang araw sa paglikha ng Diyos. Now,
I want you to notice na ang salitang God dito sa verse 1 sa Hebrew ay ang salita sa Hebrew ay Elohim. Alam niyo ba na word na Elohim ay plural noun? Pag sinabing plural, higit sa isa. Plural noun na ginamit sa singular verb. Plural noun na ginamit sa singular verb. Ito ay isang karaniwang paraan sa Hebrew na tinatawag na plural of majesty or plural of intensity. That means na it's about sa dakilang kapangyarihan, kadakilaan, at kabutihan ng Diyos. So it reminds us na about sa Trinity. Okay? Sa Trinity, isang Diyos, tatlong persona. Dahil ang Elohim ay plural noun na ginamit sa singular verb. Okay? So, that's another important na paalala about sa Trinity. Sa pasimula ng lahat ng bagay, nag-i-exist na ang Diyos. Wala pang lahat ng bagay, nag-i-exist na si God. Ang sanlibutan, panahon, time, universe, lahat ng nilikha ay may simula. Ngunit ang Diyos ay walang pasimula, walang simula, at walang pinagmulan. Siya lamang ang walang simula at walang kapantay, church. Siya ang nagbigay ng anyo, disenyo sa lahat ng nilikha. Notice with me sa verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ay langit at ang lupa. So again, ang Diyos ay walang pinagmulan, walang birthday, hindi siya nakadepende sa kanino man o sa anumang bagay. Hindi natin mababasa na mayroon siyang talaan, siya ng pamilya o lahi ng Diyos. Pamilya ng Diyos o lahi ng Diyos. Siya ang Diyos na walang hanggan. Bago pa man nagsimula ang lahat, naroon na ang Diyos. Ang Diyos, plural noun, ginamit sa singular verb, nag-i-exist na ang Diyos na walang hanggan. Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Now, isa pang bagay about sa manlilika ay maliban sa naroon na siya sa simula, siya ang walang simula na nagsimulang lumikha about sa Creator. Then, about sa Creator din, siya lamang ang nag-iisang lumikha ng lahat ng bagay. So, si God ang nagplano ng lahat, lumikha ng buong sansinukob, nang walang tumulong sa Kanya. Remember, walay nagbulig sa iya. Siya nagdisenyo, siya nagbuhat sa tanan. Waray bumulig sa iya. So this shows, now, dito sa verse 1, yung walang hugis, walang anyo. He created out of nothing. Yung Hebrew word ay bara. Dito sa verse 1. Then it shows na it's about sa sovereign ni God at sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan. So, hindi totoo na sinasabi ng mga pinapahayag ng mga scientists na aksidente tayo na nag-exist dito sa mundo. Maliwanag na hindi tayo naririto sa mundo na aksidente, sa lungat sa sinasabi ng mga scientists na tayo ay aksidenteng nandito sa mundo. Ngunit ayon sa Genesis 1, may Creator, may God na siyang lumikha ng lahat, nag-design ng sansinukob, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Siya ay buhay na Diyos na nakikipag-usap sa pamagitan ng Biblia. Kaya ang tunay na purpose ng buhay natin is to worship our Creator, to praise Him, to glorify Him, and to serve Him. So, about sa Creator, number 1, ang pinag-usapan natin dito sa verse 1. Now, let's go about sa kanyang paglikha. Kanyang paglikha, verse 2, tingnan nyo. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kadiliman. So, again, imagine nyo dito, bago pang lahat, okay? Sabi dito, ang lupa ay walang hugis, walang anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman. So that means, wala pang mga ibon, wala pang mga tao, wala pang mga hayop, wala pang mga halaman, wala pang dagat. And sa ganitong kalagayan na walang hugis o anyo, bumabalot ang dilim, dilim ang bumabalot sa kalaliman, walang mabubuhay sa kalagayan nito. Only God, si God lamang ang may power na baguhin ang kalagayan nito. Kaya siya ay nagsimulang
nagsimula na ayusin ang mundo na walang hugis, walang anyo at madilim na mundo. So, ito yung problema. Tingnan nyo ang Bible ninyo. Tatlong problema. Madilim, kadiliman, kawalang hugis, kawalan ng anyo. So, ito yung kalagayan noon. Now, tingnan nyo ang ginawa ng Diyos, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Verse 2. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Isn't it na ito yung first time na binanggit about sa pagkilos ng banal na Espiritu? Ito ang unang pagbanggit about sa Holy Spirit na kumilos during the creation. So again, let me say it again na wala ang mundo noon, walang hugis, walang anyo. Sa Hebrew, ang Hebrew is toho and boho, ang yung Hebrew word. Now, nababalot ang mundo ng kadiliman bago dumating ang liwanag. So this shows dito sa pagkilos ng Holy Spirit, His active presence, ang active na pagkilos niya during the creation para maayos ang lahat, magkaroon ng buhay at maging magandang lahat. So ang mundo ay nababalot ng darkness bago pa kumilos ang Holy Spirit, ang God Spirit. And you remember, the same thing, same din sa buhay natin. Nung tayo nasa darkness, yung buhay natin, bago pumasok si Kristo sa buhay natin, bago pumasok si Kristo sa puso natin, and through the work of the Holy Spirit sa ating buhay, na nagkaroon ng liwanag, disenyo, hugis, nagkaroon ng kulay, meaning, purpose, ang ating buhay, the same sa pagkilos ng Holy Spirit sa condition na ito na walang hugis, walang anyo, madilim. And God the Holy Spirit brought light sa ating buhay, kaayusan, and give us life. So, mula pa sa simula, ang Diyos ay naroon na, and He has complete power. And despite sa magulong mundo, despite sa chaos, kumikilos siya upang maging maayos at mabuti sa ang ating buhay. Kagaya ng ginagawa niya during the creation. The same ng ginagawa niya, hindi ba sa ating buhay? Kung ang buhay mo magulo, wala sa ayos, then you can ask the Holy Spirit, kumilos ka sa aking buhay. Guide me. Gawin mo maayos ang aking puso. Gawin mong maayos ang aking buhay. And even sa relasyon mo sa Panginoon. Kung hindi maayos, He can fix that. He can transform ang iyong buhay. So napakagandang tandaan po natin na kayang baguhin ni God ang ating buhay at gawing mabuti. But we need to choose either one sa dalawa. We need to choose one sa dalawa. Either manatili sa darkness, sa magulong buhay, sa kasalanan, or to follow that light, ang liwanag. To remain sa kasalanan o piliing magbalik loob sa Diyos. Now, tingnan natin ang paglikha niya ng liwanag in verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So the praise dito, yung praise dito sinabi ng Diyos, binanggit ng 10 beses. And you notice, sa bawat pagkakataon, sa bawat praise nito na binanggit ito, sinabi ng Diyos, nagkakatotoo ang lahat. Nangyayari ang lahat. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So sa unang pagkakataon, nang sinabi niya magkaroon ng liwanag, and what happened? Hindi ba nagkaroon ng liwanag? So nagkaroon, nangyari. And it shows about na ang Diyos natin ay makapangyarihan kahit sa gitna ng kadiliman. Sa isang sandali lang, biglaan, kaagad, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag, kaayusan ang universe. So again, remind us kung gaano ka-powerful, kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Ginsiringan niya magkamay-ada, so sini nagkamay-ada. Amen? That's how powerful ang pulong sa Ginoo. In fact, Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Isang mahalagang point dito na ang Diyos ay He's the source of light.
reminders natin, siya po ang pinagbumulan ng liwanag. And itong ilaw nito, hindi nakadepende sa mga ilaw na kanyang create. Itong ilaw nito hindi nakadepende sa araw, sa bituin, sa buwan. So, ang unang liwanag in general, so, naiba siya sa liwanag at dilim, araw at gabi na nilikha sa ika-4 na araw bilang mga sign at pamamahala ng time. So, this shows na si God ay sapat na liwanag. Siya ang pinagmulan ng lahat ng liwanag, physical man o spiritual. You remember, sa New Testament, sinabi ni Jesus na siya ang ilaw o liwanag ng sanlibutan. John chapter 1, verses 4 and 5. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So, He is the light of the world. Jesus is the light. Now, another thing na makikita natin sa kanyang paglikha ay pagbubukod ng liwanag at dilim, verses 4 and 5. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. So, through His power, remember, through His power, napakadali para sa Diyos lumikha ng mabuti. So, He spoke and then nagkaroon ng liwanag. So, this is a work of grace mula sa Diyos. Kung saan ang liwanag ay pinalitan ng liwanag ang kadiliman through His Word. Now, pinaghiwalay ni God ang liwanag at dilim. Sa Bible, ang liwanag is symbolized sa kabutihan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. And bukod dito, ang liwanag is symbolized ng katotohanan, presensya ng Diyos. Naalala niyo sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Listen, kung natanggap mo ang liwanag mula sa Diyos, tinatawag ka niya na lumakad sa liwanag at iiwan na yung madilim mong buhay. Iwanan mo ng kadiliman. Because sabi sa 1 John chapter 1 verses 6 and 7, kung sinasabi natin tayo may pakikisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. And then Ephesians chapter 5 verses 8 to 11. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. So, you remember, may mga tao na nagsisiring, na ano bang kaupayan ni mo, di na madawat, karawat di na pagsulod-sulod mo sa simbahan. So, salungat sa sinasabi ng Biblia, na waray kaupayan na itatabisin mong kinabuhi, kung ada ka sa kalibutan, sa kasisidman, sa sala. So, if you are in the things of God, mayroong mabuting mangyayari dahil mabuti ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari. So, for those na nagsisiring sa mga tao, sulod-sulod kasi na simbahan, pag sige simba, lalo ba maupay kami, lalo man mas maupay, magsimba o magpinakasala. So, and despite na simbahan, mga simba, di ba, nainom duman natin, siguro nainom, may mga tao nagsisiring, sisimba ka, para lang ito sa mga baraan. You're mistaken. Yung Ginoo diri kun man is para sa mga magtarong. Ang Ginoo walay kun man para sa maupay ang upayan mga upay or kun man si Jesus, remember siring ni Jesus kun man siya sa mga may sakit, sa mga makasasala. That's why we need to go to church. Kasi ang medicine si Jesus. Ang medicine ang salita ng Diyos. That's why importante
importante na tayo ay nandito. And by listening sa Word of God, na-enlighten tayo, may liwanag tayong nakikita, na-enlighten ang puso natin, isipan natin. So, remember, God save us from darkness. For those na mayroong ng relationship kay God, those na sumampalataya na kay God, God save you from darkness, sa madilim na buhay, sa buhay na walang kahulugan, sa buhay na walang saysay, sa buhay na walang, again, meaning. Bago pa dumating ang liwanag, ganito ang buhay natin. Now, the question is, sino ang liwanag? And we know who is the light. And how did this light save us? Verse 12, John 8 chapter 8 verse 12, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, kung tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, then ang liwanag na kanyang dinala sa iyong buhay ay bumago sa iyong puso. Pinalitan niya magulo at ang kalituhan sa iyong buhay ng kapayapaan at kagalakan. Before na nakilala mo si Kristo, bago mo tinanggap si Kristo, yung mga salita na normal sa'yo, hindi panalangin, kundi panarangin. Yung mga normal sa'yo na salita, puro mga worldly, puro mga masasamang salita. Siguro sa to, di ka, naimurok ko, di waray adlaw, nga diri ka sige panarangin. Yan na, ka na si Ginoo, mainampuong ka na. So, mga iniisip mo sa to, mga iniisip mo noon, puro mga kasalanan. Paano gumawa ng kalukuhan. But now, nagbago na. Through this light from Jesus Christ. Liwanag ni Yesu Kristo. Now, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, back in the story, at ang dilim ay dilim na gabi. Sa Bible, kung nagbibigay ng pangalan, that means it shows His power, and authority, na meron siyang authority and power sa mga bagay, pamamahala. Okay? You cannot, it's like, ikaw parents, di ba, yung baby mo, tapos iba ang magpapangalan sa anak mo. So you're giving them authority, ikaw wala ka ng authority, di ba? Sa iyo na magbigay ng pangalan. But again, back in the story, it means na meron siyang authority at pamamahala nang binigyan niya ng pangalan ang bawat nilikha. And if you remember, sa kalaunan, inatasan din ni God si Adan, di ba? Inatasan ni Adan na pangalanan ng mga hayop, di ba? And part ng kanyang tungkulin as na mamahala at magkaroon ng authority sa lahat ng sa kanyang creation, ipinagkatiwala sa kanyang pamamahala. Now, sinabi dito ang gabi at umaga, I believe na ito ay literal na 24 hours dahil sa ang Hebrew word ng days ay yom, at hindi ito ginamit sa ibang paraan, kundi para lang tukuyin ang time na literal na 24 hours. But may iba naman naniniwala na ang salitang days dito sa Genesis, kumakatawan sa mahabang yugto ng panahon. And ito yung karaniwang pananaw ng mga tinatawag na theistic evolution or old earth creationism na nagsasabi na matanda na ang mundo. And according sa mga expert na mga scientists, karamihan sa mga scientists, sinasabi nila na ang edad ng mundo ay tinatayang nasa 4.54 billion years na po ang katandaan ng mundo. But sa mga taong may malalim na kaalaman sa Biblia, they believe na ang mundo ay higit lamang sa 6,000 years. Paano na malalaman ang petsa ayon sa Bible? Ang talaan ng salinlay sa Genesis chapter 5 at 11, it shows na si Abraham ay nabuhay mga 2,000 years pagkatapos ng creation. Batay sa iba na chronology sa Bible, si Abraham ay nabuhay mga 2,000 years bago ipanganak si Jesus. And ang ministry ni Jesus ay nangyari mga 2,000 years ang nakalipas. Remember? So kung pagsasama-samayan lahat ng panahong ito, makakabutay ng humigit kumulang na 6,000 years mula sa creation hanggang ngayon. So let's go back, paano nataya ng maraming scientists na ang edad daw ng mundo ay humigit kumulang na 4.54 years, 4.54 billion years. Ang ginagamit nila, and you should know sa mga students, ang radiometric dating. Ito yung ginagamit nila. It is a process na
complicated kaysa sa simpleng paliwanag. So, may mga bato na naglalaman ng kaunting tinatawag na radioactive atoms na sa paglipas ng panahon nagiging matatag na atoms. Sa pamagitan ng kaalaman sa mabilis ng kanilang decay, pagkabulok, at pagsukat sa dami ng parehong uri ng atom sa bato, nagagawa ng mga scientists na tukuyin kung gaano katagal ang process ng pagbabagong ito. Ngunit may ilang assumption sa ginagawa nila na kasama dito. So the question is, meron bang ilang matatag na atoms na naroon na sa simula pa lamang? May nawala o nadagdag bang atoms habang sinusukat ang decay? Komplikado kapag sinukat ang edad ng bato. Gamit yung tinatawag na gamit ang iba't ibang radioactive atoms. So, radioactive atoms tulad ng uranium, rubidium. So, sound scientist po, But, importante kasi importante na malaman natin ito kasi sa paaralan, itinuturo na aksidente na likha ang lahat. So, siguro sa ibang estudyante natin, nakakalimutan na tinuturo ng evolution ang Big Bang Theory. Okay? So, ito yung tinuturo sa paaralan. So, hindi ibig sabihin na nag-aaral na sa paaralan ay lahat ay tama na ang itinuturo. So, maraming mga resulta na nagkakaiba. Sa katotohanan, wala pang natagpo ang bato sa mundo na may edad na 4.54 billion years. Sinasabi ng mga scientists, ito na isang hinahanap nila, yung tinatawag na primordial stone. Primordial na bato. Ito yung unang mineral na nabuo ng million years matapos ang Big Bang Theory. Big Bang na sinasabi ng mga scientists na nagkaroon daw ng pagsabog, ang supernova. And kabilang dito itong primordial stones, kabilang carbon sa anyo na diamond, ilang carbides, nitrides, ilang oxides gaya ng corundum, and iba pang mga mineral na sinasabi nila na nabuo na bahagi ng mga silicate mineral. Ngunit they have no evidence na may bato na billion years na ang edad. So they look for this tinatawag na primordial stone, isa sa mga scientificong dahilan kung bakit nagpadala ng tao sa moon, sa buwan. Mahigit kalahating siglo ang nakalipas. Iniisip kasi ng mga scientists kasi mas kaunti ang activity sa geolohiya ng buwan kumpara sa mundo, mas matanda ang mga bato sa moon. So they made a research sa moon. Kaya bagamat medyo matanda ng radiometric dates ng mga bato sa buwan, hindi rin ito primordial. Hindi sila nakahanap ng bato na ang edad ay billion years na. So, iniisip ng mga planetary scientists na kailangan nilang maghanap sa mga meteorite. Alam niyo yung meteorite, diba ito yung mga debris na nahuhulog sa ibabaw ng mundo mula sa ibang bahagi ng solar system. Ayon sa kanila, ang 4.54 billion years na edad ng mundo ay batay sa radiometric dating ng meteorite. Paano nila malalaman ito ang pinakalumang bato? They have, again, puro theory. Meron sa mga scientists, karamihan mga teorya. Meron silang teorya na ang solar system ay nabuo sa parehong panahon, mga 4.54 billion years ang nakalipas. That means, halos pareho ang edad ng araw at mga planeta. Ang material na hindi naging bahagi ng araw ay, they believe na nagsama-sama sa malaking piraso sa kalawakan na kalaunan ay bumuo ng mga planeta at kanilang mga buwan. Ito yung teorya ng mga scientists. Ngunit marami sa mga piraso ay hindi kailanman naging planeta o buwan. They believe na ang mga fragment ng pirasong ito ay pinagmulan ng mga meteorite. But remember, na lahat ng ito ay mga theory ng mga scientists, hindi na patunayan. These are all assumption ng evolution. Now, merong nag-conclude noong 1800s ng mga scientists na baba sa million years ang edad ng mundo. They made a research and they said na less than 100 million years ang edad ng mundo.
And now, marami pa rin mga scientists na naniniwala na ang katandaan daw ng mundo ay nasa 4.54 billion years na ang edad ng mundo. Patuloy nilang pinaniniwalaan ang edad na ito kahit na wala silang matibay na evidence at maraming questions dito sa kanilang mga theory. So, but then may tinatawag na creation scientists. Ito yung mga scientists na bumabalik sa salita ng Diyos. Sinusuri nila ang mga pahayag ayon sa Biblia. And maraming ebidensya na tagpuan na mas bata pa ang mundo kaysa sa sinasabi ng mga evolutionists, ng mga scientists na 4.54 billion years na ang mundo. And we need to know this kasi may mga matatalinong tao sa mundo. But sabi ni God, those are foolish. Ang kamangmangan sa mundo ay ito yung mga bagay na kung saan ito yung tunay na karunungan, pero yung kanilang sariling karunungan ay kamangmangan dahil hindi sila nananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi nila binabase lahat sa salita ng Diyos. So we need to point others, yung mga tao, sa salita ng Diyos dahil we know na hindi nagkakamali po ang salita ng Diyos. Now, the other question pa po, na maaaring magkaroon tayo as students ng salita ng Diyos. Maaaring dumating sa time na may magtanong sa inyo ng ganito. Isa pang tanong, paano maaaring magkaroon ng liwanag sa first day? So Genesis chapter 1 verse 5. Bago malikha ang araw sa ika-4 na araw. Sa first day, lumikha si God ng liwanag. Sa fourth day, lumikha na naman si God ng liwanag. Lumikha siya ng araw, buwan, at mga bituin. Sa verses 14 to 19. Sa Genesis chapter 1 verse 3 to 5 and 1 verses 14 to 19, ang tanong, nilikha ba ng Diyos ang araw at gabi sa unang araw at muling nilikha ito sa ika-4 na araw? Na para bang parehong bagay ang nilikha sa dalawang magkaibang araw? Napansin niyo pag yung Biblia. Una sa lahat, we need to remember na ang Diyos ay maaaring mismo maging liwanag sa unang araw. If you remember, sa Revelation chapter 21 verse 23, na sa langit wala ng araw o buwan sapagkat ang Diyos ang magiging ilaw. Hindi na natin kailangan sa langit ang araw para magkaroon ng liwanag. Hindi na kailangan natin ang buwan para magkaroon ng liwanag. Mismo ang Diyos ang liwanag. Kung ang unang liwanag ba ay tuwirang nagmula sa Diyos o kung ito ba isang hiwalay na pisikal na nilalang, hindi pinaliwanag dito, but it is my personal belief na nilikha ng Diyos ang liwanag na kung saan dumadaloy mismo mula sa kanyang sarili ang liwanag. Now notice, sa unang araw, walang binanggit na araw, walang binanggit na buwan, at mga bituin. So, mostly, na i-assume natin na nandito na sa unang araw dahil sa ating karanasan sa mundo, hindi pwede mangyari na magkaroon ng liwanag nang walang araw. But on the first day of creation, hindi binanggit dito ang araw, bituin, at buwan. Hanggang sa dumating tayo sa ika-4 na araw. Ang binanggit lamang dito ay ang liwanag. Sinabi rin dito na iniwalay ng Diyos ang liwanag sa dilim at itinakda ang araw at gabi. And kung paano ito actual na naganap sa physical na anyo, ay hindi in-explain. Maaari tayo magbigay ng maraming assumption, ngunit hindi pinaliwanag dito. But ang maliwanag na point dito ay hindi kailangan magkaroon ng kaugnayan ng liwanag sa mga bituin, araw at buwan sapagkat malinaw na nilikha ang liwanag sa ibang araw, sa unang araw. Now, ang Diyos ay may kapangyarihan lumikha ng liwanag bago ang mga pinagmulan nito. Now, it doesn't mean na dahil sa hindi natin nauunawaan ang isang bagay, na nangangahulugan na ito na imposible. In fact, sa katunayan, marahil ay hindi nyo naunawaan ang konsepto ng paglikha na how could this be na yung bara out of nothing, nakagawa ang Diyos ng disenyo na walang materials, na walang resources. Tayo, kapag gumagawa tayo ng isang bagay, kailangan natin ng resources. Kailangan natin ng materials. Hindi tayo makakagawa ng isang bagay nang walang kasangkapan, walang resources, walang materials. Lampas ito sa ating kaunawaan. Tama po ba? Ngunit it means na ang buong ginawa ng creation ni God, ito po ay mas greater kaysa sa ating
Pangunawa, for example, if you notice dito, paano nabuhay ang mga halaman bago pa malikha ang araw? Kasi ang unang linikha ay ang mga halaman bago pa nilikha ang araw. Maliwanag na. Ngunit kung walang araw, sapat ba ang liwanag? O nabuhay lamang ba sila sa loob ng isang araw sa kapangyarihan ng Diyos hanggang sa malikha ang araw sa ika-4 na araw? So yung mga ganitong tanong, bunga lamang ng ating limitadong pangunawa bilang tao. Ngunit hindi hadlang sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at buhayin ang isang bagay. Maliwanag dito sa Genesis na ang mga halaman ay nilikha bago ang araw. Paano nagkaroon ng liwanag bago ang mga bituin at araw? Hindi ko alam, maliban lang sa katotohanan na walang imposible sa Diyos. I believe na sinadya ng Diyos ang ganitong kaayusan ng creation para ipakita na siya ang tanging may lalang na makapangyarihan na kung saan hindi kayang ipaliwanag ng evolution, kundi sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa kanyang mga salita. God created light sa unang araw. And then nilikha niya mga bituin, ang mga araw at mga buwan sa ika-4 na araw. Maaaring may ipagpalagay ng mga ilan na ang liwanag sa unang araw ay mula sa mga bituin, buwan at araw. Ito yung gusto natin na paliwanag kasi ito yung logical na paliwanag. Ngunit mayroong imposibleng pagkasunod-sunod. You notice, tulad ng halaman bago ang araw. Kaya walang dahilan to question ang malinaw na salaysay dito sa Genesis. We are not called to doubt His creation, ang kanyang kapangyarihan, kundi mamangha sa kapangyarihan ng Diyos. Ganoon naman palagi, di ba, sa buhay ng Kristiyano? Di ba? Naranasan natin yung mga imposible pero naging posible sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. These are things na di kayang ipaliwanag ng katalinuhan lamang ng tao. Nilalang ng Diyos ang liwanag sa unang araw at ang araw, buwan at mga bituin sa ika-4 na araw. And so, this is truly amazing, hindi po ba? Kahanga-hanga ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Reminder, to those mga estudyante natin, ang impluensya ng evolution and modern science, it causes confusion sa maraming mga Kristiyano ngayon. Because they believe evolution, they believe na sa mga scientists, imbis na pagkatiwalaan ang salita ng Diyos na hindi kailanman nagkakamali. You know, if you will ask some Christians today, katulad ng question na ito, tanungin mo ilang mga Kristiyano ngayon, common question ito, anong nauna? Ang manok o ang itlog? Malamang, ilan lamang ang sasagot na may assurance, may sure na ang nauna ay manok. Because they want logic. Hindi mo pwede yun. Paano magiging manok kung hindi mo na nagsimula sa itlog? Yun ang evolution. Yun ang science. Mga scientists. They don't believe sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat gusto nila na logical, but then, ang resulta ng kanilang mga theory is mga accidental lamang tayo dito sa mundo na nag-i-exist. They don't acknowledge God sa kanilang buhay. Because of the long influence ng evolution ng mga scientists, mga evolution na pag-iisip, gusto natin palaging logical imbis na manampalataya. We are called Christian, we are called by faith. Tama po ba? And hindi ito yung pinaniniwalaan natin na walang reason dahil alam natin na totoo ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. And they are not amazed sa kahangahangang kapangyarihan ng Diyos, itong mga matatalinong tao. Imbis na paniwalaan ang simple truth, they make everything complicated because dito palagi. And it reminds us, limitado. Ito, tayo ay nilikha, limitado ang ating kaunawaan. Pero ang lumikha sa atin, hindi limitado ang kanyang katalinuhan, karunungan at ang kanyang kapangyarihan. In conclusion, number 1, let's be reminded. Pinapakita sa atin dito, una, God is the starting point of everything. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng nilikha. So like, gaya nga sinabi dito sa verse 1, dito sa Biblia, sa Genesis, lahat ng bagay nagsimula sa Diyos at siya ang pinanggalingan ng lahat. Hindi aksidente, gaya ng sinasabi ng mga scientists na Big Bang Theory, aksidente ang lahat.
Siya ang dahilan ng iyong existence. Na kung bakit ka nandito sa mundo. Sinabi ng Bible, even si God, na alam natin na si God ay nag-exist na bago simula. There's no doubt na nag-exist na siya bago pagsimula ng mundo. Sinabi ng Bible na tanging ang mga hangal lamang ang nagsasabing walang Diyos. Psalm chapter 1, verse 4. The Bible says, ang mga hangal lamang ang nagsasabing walang Diyos. And even, kung gusto mo ng logical, tingnan mo ang creation. Isn't it na ang creation ay nagpapahayag ng may creator? Gusto mo ng logic? Paano magagawa ang bahay kung walang gumawa ng bahay? Remind us again na si God nag-exist na before the creation and He wants to have personal relationships sa iyo. Remember na mula sa langit, bumaba siya dito sa lupa because He wants to have personal relationship with you. Napakalalim ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Paano mo masasabing napakalalim? Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak to save you from the punishment of sin because He wants to be with you in eternity. God created the earth for you, but God gave His Son for you to die sa cross para sa iyo. Na sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God created you. Remember this. Nilikha ka ng Diyos upang magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. To love Him ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. The second thing na I want you to remember is si God ang nagdala ng kaayusan. Sa walang hugis at anyo, walang ayos na mundo. Inayos niya, di ba, lahat? And He can do the same sa iyong buhay. But you have to allow Him. Pahintulutan mo. Huwag mong gawin ang lahat in your own way. Allow God to do it in His own way. Your own way, palaging magulo, walang kaayusan, sarili mong paraan, walang direksyon. Palaging nasa buhay hindi pinagpala, magulo. If you will do it your own way, but if you will do it in God's way, makikita mo, magiging maayos ang lahat sa buhay mo. Makikita mo, magkakaroon ng kaayusan lahat. You will be blessed. Tandaan niyo po, pili ka sa dalawa. Kung gusto mo maging maayos ang lahat sa buhay mo, gawin mo sa paraan ng Diyos. So, piliin mo ang paraan ng Diyos. Because His ways is higher than our ways. Magiging mabuti ang lahat sa buhay mo. But again, palagi mong ginagawa sa iyong paraan, kung gagawin mo palagi your own way, you will not be blessed, my beloved. Gihigugma ko nga bugto, hindi rin mabibless imong kinabuhi kumpirme sa imong pamaagi. Walang kakulay-kulay, walang meaning, walang purpose. Masiro, masimok. We notice that. Perhaps in our own life, even sa ating pamilya. If we will not fix it now, maaari pang siguro maipasa pa natin sa sunod na henerasyon. Sa mga anak. Na they will follow your example. Okay, yung mama ko, yung papa ko, nagkikinabuhi in his own way. I will follow kung paano siya magkinabuhi. And you notice, waray sa ayos, liwatan nirang kinabuhi. Masimok. But if you want to start a family na blessed, maayos, you start it sa iyong sarili that you choose God's way rather than your way. Because sigurado na nasa maayos at pinagpala kung pipiliin natin ang paraan ng Diyos kaysa sarili nating paraan. Amen? So, you allow Him. He can do that sa iyong buhay. Sa buhay mo ngayon, kung nakakaranas ka ng kalituhan, kaguluhan, hopelessness, God is the God of order. God is the God of hope.
He can fix those things na masamok sa imong kinabuhi. Pero, tuguti anay siya. Tuguti anay siya. He can only work sa iyong buhay kung imo siya tugutan. Kung piliin mo niyang pamaagi. If you would allow Him na maghari sa iyong buhay. If you would allow Him na magkiwa sa iyong kinabuhi and trust Him. Third, na nais kong maalala ninyo dito mula sa ating binasa is God created light. And about this light, we are reminded in this sa first chapter ng Gospel of John. Sinabi ni Jesus sa John chapter 1 verse 9, ang tunay na ilaw dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao, and tumutukoy kay Jesus. And then look at verse 5. Sabi sa verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. And then look at verses 10 and 11. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Rineject si Jesus ng kapwa niya, mga Hudyo. As tinanggihan sila na maghari sa kanilang buhay. Tinanggihan si Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. But, ang mahalagang tanong ngayong umaga, how about you? What is your response sa liwanag nito? What is your response kay Jesus? And fourthly, sa unang araw, pinaghiwalay ni God ang liwanag at dilim. Spiritually speaking, the day that you surrendered your life to Jesus as your Lord and Savior is the first day na nagsisimula ng ating bagong pagkatao at bagong direksyon sa buhay natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. If you receive Jesus na sa iyong buhay bilang iyong personal na Lord and Savior, then your life has meaning. Mayroon ng kahulugan, pag-asa, and then joy. Hindi na gaya ng dati na magulo, malungkot, napalitan ng bagay nito sa buhay mo. And perhaps sa buhay mo, puro diyan na. There's hopelessness, may mga kasubanan lagi hapon, di rin nagbabag-o gihapon, masamok imo kinabuhi, masrubon nga kinabuhi. Marahil si Jesus, hindi siya pa rin Lord and Savior. Marahil si Jesus ay sinasantabi mo sa buhay mo. Marahil ay hindi pa siya yung personal na Lord and Savior ng buhay mo. Marahil ay hindi mo pa siya pinagkakatiwalaan sa buhay mo. That's the only way para maging blessed ang iyong buhay, and the only way for salvation. And so you need to repent, talikuran ang dilim, ang kasalanan, and naisin ng liwanag, magbalik loob sa Kanya. Maganda ang nasa liwanag. Amen? Maganda ang nasa liwanag. Sa kasisidman, nabubuhat ni man sala, pero waray kaupayan. Pero sa pagpalo sa kapawa kay Jesus, sabi niya, nang ginawa niya ang liwanag, it is good, mabuti. And He can do the same sa buhay mo. He can turn it into good. But you have to allow Him. You have to believe. You have to follow Jesus. At least in my own personal experience, sa buhay ko mismo, I can testify to you, sa lahat po sa inyo. Nang tinanggap ko si Jesus, tinanggap ko si Jesus bilang personal na tagapagligtas ng aking buhay. Totoo po, from my personal experience, nagkaroon po ng tunay na meaning, purpose sa buhay ko. Ang kagalakan. Before, warayupay, masama akong pamilya. Burublag kami ng magburugto. Kanya-kanya bisyo. God is gracious. He saved me from that life. Brought me into light. And my prayer is
mga hitabuliwat sini sa akong kabugtuhan. And keep on sharing about the gospel, about kay Jesus Christ. And don't give up sa mga loved ones natin. Patuloy na i-share natin sa kanila kung paano magkamay-ada yung kinabuhi nga tinod nga kamurayaw, kagalakan, pinagpalang ang kinabuhi. And it's not, you cannot find it sa mga butang dito sa kalibutan, kundi sa pagkakamay-ada yung personal nga relasyon kay Jesus Christ. Relasyon sa Ginoo. God, the creator of all things, wants to have personal relationship with you. And He wants you to love Him. Bugos ni mong kalag, bugos nga kasing-kasing, bugos ni mong hunahuna. Let's pray. Panginoon, muli kaming pinalalahanan mo na Ikaw ang Diyos na walang imposible sa iyo. Ang iyong karunungan, kapangyarihan, ay higit sa anumang kayang maunawaan ng tao. God, you've seen sa story na iniwalay mo ang liwanag at dilim. Ikaw rin ang Diyos na kayang maghatid ng liwanag sa buhay ng mga naliligaw, nabubuhay sa kadiliman. Mula sa kasalanan patungo sa iyong kalooban. Mula sa buhay na walang kabuluhan patungo sa buhay na may layunin, pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Panginoon, panalangin ko na naway isuko ng bawat puso ang kanilang sarili sa iyo at hayaan kang maghari sa kanilang mga buhay. Dinadalangin ko ng mga wala pang personal na relasyon sa iyo ay makatagpo ka at tanggapin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ito ang iyong nais para sa iyong nilikha. At panalangin ko naman para sa aking mga kapatid na naririto, naway patuloy silang mamangha sa iyong kadakilaan, kapangyarihan, pag-ibig, at nawa ito ang maging dahilan upang mag-udyok, mas lalo pang mag-udyok sa kanila, lalo pang sumunod, magtiwala at manatiling tapat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.